Yan. So we will discuss global warming in its simplest form. See, the cause and effect is a global crisis and its effect to the Philippines. And of course, it is brought to you by whatofworld.com. Ayan. So, makikita natin dito, is global warming a reality or fiction? Sinong nagsasabing it's a fiction? What is global warming? Right? Global warming is the expected slow, gradual warming of the lower layers of the Earth. Kung titignan natin, medyo technical siya. Diba? Even the second one, global warming is defined as the increase of the average temperature on Earth. Yan. Letter C, global the greenhouse effect. Okay? So, pag titignan natin dito, ibig sabihin yan, ang greenhouse effect may dalawa. Una is the natural greenhouse effect. Medyo hindi mo technical na konti, pero magaling mo maintindihan. Hindi will see yung nagaling in the ice ages. Pangalawa, toasted tayo. Okay, kung hindi yan nagba-bounce back sa outer space. Now, this is the natural greenhouse effect. Ngayon, ano ang nagbibigay ng global warming? Greenhouse effect. Okay? So, pag titignan natin, this one, it provides the natural greenhouse effect. Kung saan napoprovide ng init ng mundo. Ang problema, paano pag ang mundo mismo ay nagpo-provide ng init aside from the sun? No, to the bringing of iti factories. Okay? Now here. Ayan. Nakakatakot tignan, no? Another. Pero nung tumira ako sa Manila, pag nasa rooftop ka ng isang 30-story building, makakakita ka ng factories na ganyan sa Manila. O ba, walang nagtaas ng kamay, factor ng global warming. Okay. Sa may mga pinuntahan akong lugar, sinasabi nila, okay, what is your proof na meron ng global warming? So, makikita nyo, 1941, punong-puno ng yelo yung lawa, yung lake. And by 2004, laki. Okay? Yung polar ice cap. Dito, in 2 years, nakita nyo yung depletion ng yelo. Okay? So, at the back of our mind, saan pumupunta yung natutunaw na yelo? Ice. Okay? Ito pa. In 2 months alone, in March 2002, this is a satellite feed. Okay? Nakuha sa taas ng mundo. March 2002, makikita ninyo yung nawala. Okay? A big chunk of glacier ang nawala. Kumpara noong January 2002. Again, the question is, saan napunta yung malaking chunk ng yelo? So, in 1999 and 2004, makikita niyo yung difference. Ano yung gusto kong ipakita rito? Hindi naman yelo. Okay? Pero noong 1999, nakikita niyo yung shoreline. Malayo pa dun sa bahay, di ba? By 2004, tignan niyo yung shoreline. See, hindi malapit. In fact, with the effect of global warming, ang sabi ng mga scientists, every year, 1 meter, okay, ng tubig papasok sa inland, sa shoreline natin. Okay, so 2005 and 2002. So makikita mismo ninyo, nagdi-deplete talaga yung mga dating malalamig na bundok. Even forest ng North Pole. Science
yellow na puno na yan. Positive proof. Tama ba? Tama ba yun? So, okay. Excuse me, ladies and gentlemen. So, ibig sabihin, noong 1901, nung pinatag ang Baguio City, ang damit ganon. Tama ba? Okay. Pero noong 1990, tama ba? Ganon na? Okay. Sabihin na lang natin na this is a form of a joke. Pero totoo, umiinit ang mundo. Okay? Even here in Baguio, alam ko nararamdaman niya yan. Okay? Now, so if you have heard on the news about Kiribati Islands, okay? Kiribati is an archipelago of 33 coral islands na it is actually 6 feet above sea level. Ang Baguio City, ilang feet above sea level? Indonesia. Kapitbahay ba natin? Yes. Tama. Ang Indonesia, nakalagay dyan, napakaraming islands. Okay? But let me read this one. Indonesian scientists predict that by 2035, malapit na yan. Okay? 2003 islands of Indonesia. It is slowly submerging. Okay? Okay? Let me share this one. Have you heard of the acting? Yung sakit na pumatay ng millions na Europeans. Okay? They died because of the black plague. Ito. Okay, guys, talaga. Next. Ito pa. The First World War in 1900s. Millions died. Millions ang namatay. Hindi dahil ay sa war. Hindi dahil sa First World War. But millions died because of influenza. Okay? Now, kung titignan natin, ang mindset natin parang pag sinabi mo bukana, pag sinabi mo war, parang ang dami mo makakatay. Pero hindi. War, ladies and gentlemen, Asia, these countries, Western countries, is just another word for business. Okay? Walang gano'n na mamatay sa akin. Dati, ang dengue mosquitoes hindi pumapasok sa mga malalamig na lugar. Takot sila. Kasi hindi makalipat yung pakpak yung mga tuloy. Yeah. But right now, because of the human terror, yung mga areas na hindi nila napupuntahan, napupuntahan na nila, ayan. And that is one effect of global warming. Yung mga sakit na hindi natin nagtatry sa isang lugar dahil sa humidity ng hangin, napupuntahan na nila. Okay? But of course, in the United States, lagi nilang iniso yung Typhoon Katrina. It is with the best visible form of global warming sa US. Okay. Manila is a very congested city. And to live doon, going out to do. May mga stores doon, may mga sari-sari stores. Siyempre, walang makain. Wala kang mapuntahan. Ang pupuntahan mo yung sari-sari store. Ayaw mo lang magpunta. So, then, kahit na tumira ko sa area na yan. And never did I expect na papasok ng tubig dyan. Okay, na ganyan magiging kalakas ng tubig dyan. Nasaan? Ang doon. Also, nakita niyo yung parang ilog. And then nakita niyo yung footage na may pamilya na ganyan. Yung sila na natuloy. Okay. Ito, lately lang. Tinamay ko na ako.
Crowd causes 1 trillion. Galing yan sa PDI. Next. Ordinary corn crop loss to crowd. Sinagyan natin. Una, dapat magkaroon tayo ng pro-government na mga pro-agriculture na mga politicians. Okay? Yeah. Kami, we believe that the Philippines aangat kung tutulungan ang agricultural sector. Kasi Philippines state is an agricultural country. Hindi tayo pro-infra. Okay? Okay lang kung yung infra, papasok pa rin natin sa pag-develop ng baka o bakya. So, magkano ng presyo ng baka ngayon? Ako, walang kawakalimit. Wala bumibili. Wala. Nalilit ko nili. Yes. So, dapat talaga tutukan ng gobyerno ng agriculture natin. Pangalawa, implementation of environmental laws. Okay? Yung ginagawa kami, it's a cost. Kumbaga sa sarili ko, I'm doing this for my baby, for my child. Hindi ako politiko. Basta pagiging natin ng natatangin na yan, ilang na, but I will do this for you for free. It's a cost. Yes, I will give you number one. Okay? Next. So, papabuhin ko. Okay? So, nakalagay dito, top 10 things we can do to reduce global warming. So, after na nakita natin ang epekto ng global warming, dapat meron tayong gawin in our own simplest ways. Una, nakalagay, dito. Yan. Reduce, reuse, recycle. Bakit? Bakit we should have to reuse, and recycle? Okay? Pag sobra-sobra, for example, yung basura, ano ginagawa? Sinusunog. And yung fumes na galing sa basura na sunog, yan ay nagiging part ng greenhouse gases. Plastic na ginawang decorative, maganda yan. Ay reduce, reuse, and recycle. Pangalawa, use less heat and air conditioning. Okay? At least dito sa Baguio, kagandahan, hindi tayo gumagamit ng heater, sabi na ninyo. Diba? Kasi mas gusto natin ng medyo malamig. Alam na hindi tayo gumagamit ng aircon. Pero sa amin, sa Quezon City, halos lahat ng bahay na aircon. At pag, alam niyo, pag aircon, pag hindi hindi sila marunong pag-ibig. Okay. As much as possible, gumamit na tayo ng pakabang ilaw. Okay? Tinatawag niyo ang CFL. Kasi kahit pa paano, you are actually conserving energy. Okay? Number 4, drive less and drive smart. Mga tinatawag dyan yung carpooling. Okay? Kung pwede nyo lang lakarin dito hanggang sa sentro, maglakad ka na lang, huwag ka na lang mag-taxi, huwag ka na lang gawin sa sasakyan. Exercise pa. Carbon dioxide comes from emission of the liver. Okay, minsan, ang mga produkto okay, ladies and gentlemen, ano kayo malamig? Kung maganda ka rin, kung kaya kayo rin ang bilis kinalamig, bilis kinalamig. So kaya, kung tayo mag-walk ng ilaw. Ako, lupaki ako nung high school, kahit hindi ako matutulog na naka-walk ng ilaw kasi natatakot ako sa mundo. Kaya joke lang. Sa Pilipinas, anong pinakamalaking contribution natin
sa global warming? Paggamit ng cellphone. Lahat tayo ko may cellphone. Diba? Lahat yan is emitting. Kaya, okay. So, kahit pa paano, yun ang actually contributing to it. Next. Tama? Sorry. Alam niyo, I'm also a political person. Eh, marami ko yung nakakwento. Alam niyo po sila, sir, alam niyo mo ang global warming? Hindi. I know kung ano yung nakasulat na nababasa. Pero I tell you, ladies and gentlemen, now, mas magaling pa kayo sa global warming. You know more information than those who